Kumusta mga kasaliksik? Habang lumalala ang tensyon sa pagitan ng Israel at Iran, sinabi ni dating Pangulong Donald Trump na magpapasya siya sa loob ng susunod na 2 linggo kung sasali ang Estados Unidos sa opensibang militar ng Israel. Sa kasalukuyan, isa sa mga pangunahing target na isinaalang-alang ay ang Fordow Nuclear Facility ng Iran. Isang pasilidad na matatagpuan humigit kumulang 300 talampakan sa ilalim ng bundok na may layuning protektahan ito mula sa mga direktang pambobomba. Nagbabala na ang Iran na ang anumang paglahok ng Estados Unidos sa sigalot ay magdudulot ng impyerno para sa buong rehiyon. Ngunit sa kabila nito, tila lumalakas ang loob ng administrasyong Trump na kumilos lalo na matapos ang lumabas na ulat ng The Guardian na nagsasabing hindi tiwala ang militar ng Amerika na kaya ng mga kasalukuyang bunker buster bombs ang pagsira sa Fordow. Ayon pa sa ulat, ang tanging paraan para tuluyang masira ang naturang pasilidad ay sa pamamagitan ng tactical nuclear strike, isang hakbang na maraming eksperto ang naniniwala ay labis na delikado. Gayunpaman, agad namang pinabulaanan ng isang mataas na opisyal mula sa Trump administrasyon ang naturang ulat. Ayon sa kanya, hindi totoo na hindi kinokonsidera ang bunker busters at hindi ring totoo na eksklusibong pinag-uusapan ang tactical nukes. Sa halip, sinabi niyang none of the options are off the table, na nagpapahiwatig na bukas ang pamahalaan sa lahat ng posibleng hakbang. Matapos tanungin ni Trump ang 2 opisyal ng Pentagon ukol sa kakayahan ng kanilang mga bunker buster bombs na inilulunsad mula sa B-2 stealth bombers, kapwa raw tiniyak ng mga ito na kayang-kayang ng mga bomba ang abutin at sirain ang Fordow facility, kahit pa ito'y nasa lalim na 300 talampakan. Ayon pa sa isa sa mga opisyal, nasubukan na raw ito noong taong 2024 at napatunayang matagumpay. Ang GBU-57AB Massive Ordnance Penetrator o kilala bilang bunker buster, ang pangunahing sandatang pinagkakatiwalaan dito. May kabuuang timbang na 26,000 libra. Ang bomba ay dinisenyo upang tumagos ng mahigit 200 talampakan sa matigas na bato bago sumabog. Bagamat sa papel ay hindi ito sapat upang maabot ang Fordow, pinaniniwalaan ng militar ng Estados Unidos na kaya nitong abutin ang target sa pamamagitan ng sunod-sunod na strike. Ang unang bomba ay lilikha ng malaking butas o crater at ang ikalawa ay ibabagsak mismo sa loob nito upang tuluyang maabot ang mas malalim na bahagi ng pasilidad. Ayon sa ilang mga analyst, ito ay isang stacked impact strategy na inaasahang magbibigay ng mas malalim na penetration at mas mataas na posibilidad na mawasak ang target na istruktura. Sa kabila ng teknikalidad ng plano, tila nagkaroon ng miscommunication sa pagitan ng mga anonymous sources at media. Dahilan upang kumalat ang haka-haka na kinokonsidera ni Trump ang paggamit ng tactical nuke. Sa panig ng The Guardian, binigyang diin nila na hindi aktwal na kinokonsidera ni Trump ang paggamit ng nuclear weapon, kundi mas pinapakita lamang ng kanilang ulat ang kanyang pagdududa sa kakayahan ng GBU-57. Gayunpaman, ipinahayag ng opisyal ng administrasyon na lahat ng mga ipinahayag sa artikulo ay false, lalo na ang bahagi kung saan sinasabing hindi sapat ang lakas ng kasalukuyang arsenal ng Amerika. Ang pag-usisa ni Trump sa alternatibong paraan ng pagsira sa Fordow ay tiningnang indikasyon ng iba na baka ito ay patungo sa mas mapanganib na direksyon. Ngunit ayon sa mga tagalinya ng seguridad, ito ay bahagi lamang ng mas malawak na strategic posture ng Amerika, isang posibleng taktika upang takutin ang Iran sa pamamagitan ng pagpapakita ng determinasyong militar. Ang paggamit ng nuclear option ay nananatiling usapin ng malalim na etika at estratehiya. Maraming eksperto ang naniniwalang halos imposibleng tahakin ito ng Estados Unidos maliban na lamang kung may agarang banta sa pambansang seguridad. Lalo't higit na sensitibo ang epekto nito sa buong gitnang silangan kung saan ang kahit isang nuclear strike ay maaaring magpalawak ng gyera sa buong rehiyon. Sa kabilang banda,
Ang Iran mismo ay nagpakita ng agresibong pahayag ukol sa posibilidad ng paggamit ng sandatang nuklear laban sa Israel. Bagamat walang aktwal na pag-atake ang isinagawa, ipinost ng Iranian state media ang isang video kamakailan na nagpapakita ng simulated nuclear strike sabay sa mga tweet ng kanilang mga pinuno na nagsasabing today will shock the world. Pero matapos ang lahat ng hype, ang atake na isinagawa ng Iran ay binubuo lamang ng 10 ballistic missiles. Karamihan dito ay naharang ng depensa ng Israel. Para sa ilan, malinaw na ang parehong kampo, Estados Unidos at Iran, ay naglalaro sa isang game of brinkmanship. Ginagamit ang pananakot, deployment ng mga armas at media manipulation upang pigilan ang kabilang panig na tumawid sa pulang linya. Sa kasalukuyan, ipinapakita ng Estados Unidos ang lakas nito sa pamamagitan ng paglipat ng malalaking military assets sa gitnang silangan. Ngunit ayon sa ilang opisyal, ito ay hindi pa nangangahulugan ng kagyat na opensiba. Maaring ito'y bahagi lamang ng panggigipit upang mapilitan ng Iran na bumalik sa negotiating table. Habang ang buong mundo ay nakamasid, nananatiling tanong, sa pagtatapos ng 2 linggo, pipiliin ba ng Administrasyong Trump ang landas ng digmaan o mananatili ito sa presyur ng diplomasya? Sa ngayon, ang malinaw lamang ay walang opsyon ang isinasantabi at ang posibilidad ng airstrike sa Fordo, bunker buster man o tactical nuke ay isang panganib na hindi maikakaila. Habang patuloy ang bakbakan sa kalangitan ng gitnang silangan, kapansin-mansin ang mabilis na paglihis ng balanse ng kapangyarihan sa pagitan ng Iran at Israel. Kung noong unang bugso ng tinaguriang Operation Rising Lion ay nagawang harangin ng Israel ang halos 70% ng mga balistikong misil na pinakawalan mula sa teritoryo ng Iran. Ngayon ay dumudulas na ang estadistikang iyon tungo sa 60%. At may mga ulat pang bumaba pa hanggang 50% sa ilang alon ng pag-atake. Ayon kay Brigadier General Ras Shani ng Israeli Air Defense Command, hindi kami sanay makita ang ganitong dami ng leakers. Kailangang aminin naming nag-iiba ang labanan. Isa sa mga dahilan ng pagbagsak ng interception rate ay ang diumano'y pag-deploy ng Iran ng mas mabilis na sandata, mga hypersonic missile na kayang bawasan ng kalahati ang oras ng biyahe, mula mga 10 minuto patungong 6 na minuto lamang mula launch hanggang impact. Sa isang briefing na isinagawa sa Tel Aviv, ipinakita ng Israeli Space Agency ang trajectory plots na nagpapakitang dramatically steeper and flatter. Ang linyang sinusunod ng bagong mga projectiles, paliwanag ni Dr. Tamar Levy, isang aerospace engineer na sumuri sa datos, kapag naputol mo ang 4 na minutong window na pinaghahandaan ng depensa, halos mahahati mo rin ang kill probability ng mga interceptor. Bawat segundo ay ginto. Subok na ang epekto ng pabilis na sandata ng unang tumama ang 2 Iranian missile sa disyertong Negev kamakailan. Isa sa mga iyon, ayon sa pinagsamang ulat ng Home Front Command at Geological Survey of Israel, ay eksaktong napadpad malapit sa isang sensitibong pasilidad pang-enerhiya, isang matagal na ring usap-usapang nuclear depot na hindi kailanman kinumpirma ng Tel Aviv. Nakarinig kami ng matinis na sipol, kasunod ng 4 na putok ng Iron Dome. Tapos sumabog na. Kwento ni Yitzhak Baron, isang Bedouin guide na nakatira sa gilid ng disyerto. Ngayon lang ako nakakita ng diretsong tama na wala masyadong warning siren. Natural, usap-usapang kaagad kung nauubusan na nga ba ng interceptor rounds ang Israel. Sa isang hindi pinangalanang opisyal ng Rafael Advanced Defense Systems na nakausap ng Channel 13, mayroon pang sapat na Tamir at Stunner missile sa bodega. Ngunit hindi masasabing walang limitasyon. Ang mas malaking problema ay ang bilis ng reload at retasking sa gitna ng sunod-sunod na alon. Pinabulaanan naman ito ni Lieutenant Colonel Doron Ben Yosef, tagapagsalita ng IDF, na nagsabing may mekanismo kaming redundancy. Kung may kulang, may papalit. Pero totoo rin na kailangang maging mas malikhain kami sa pag-deploy. Sa kampo ng Iran, ipinagmamalaki ng Islamic Revolutionary Guard Corps ang tagumpay ng kanilang bagong henerasyon ng precision strike capabilities. Sa isang televised statement, sinabi ni Brigadier General Ali Rezai,
Ito ay patunay na ang maliit na bilang ng sandata na pinadadala namin ngayon ay sapat upang maglatag ng takot sa sino mang umaasa sa depensa lamang. Sa likod ng paraprong yon, malinaw na kumikilos ang Tehran sa estratehiyang kaunti ngunit sigurado, salungat sa naunang taktika ng pagpapakawala ng 50 hanggang 100 misil upang malunod ang depensa. Ngayon, wika ni Reza E. tatama kung saan masakit. Kinumpirma ng Western intelligence professionals na may malaking probability na ginagamitan ng Iran ng maneuverable re-entry vehicles at marahil pa'y dual-pulse solid motors upang makamit ang karagdagang bilis. Kung totoo yun, paliwanag ni Dr. Levy, ang radar cross-section ay maaaring lumiit habang tumitindi ang terminal maneuver, dahilan upang mahirapan ang fire control systems ng Israel na kalkulahin ang tama timing na intercept solution. Sa layman's terms, mas mahirap tamaan ang isang target na gumagalaw ng mas mabilis at umiilag sa palagitnaan ng pagbulusok. Kapansin-pansin ding bumaba ang bilang ng mga interceptor launch sa ada-alon ng pag-atake. Dati-rati, ayon sa dating pattern, halos 3 tamir ang inilalabas para sa bawat papalapit na missile upang matiyak ang pagtama. Nitong huli, 2 o minsan 1 na lamang. Habang tinitingnan to ng ilan bilang indikasyon ng ammunition rationing, iginigiip ng IDF na ito'y resulta ng improved tracking discrimination. Sa mga salita ni Ben Yosef, dati kinakailangan naming i-overkill dahil sa kawalan ng datos. Ngayon mas malinaw ang threat matrix kaya isa lang ang kailangan. Ngunit bulong ng ilang independent analysts, mas mabilis na missile, isa lang ang interceptor, hindi ba mas mapanganib yun? Sa panig ng mga sibilyan, lumalaki ang pangamba na maaaring hindi na sapat ang Iron Dome upang protektahan ang mas malalayong komunidad. Sa Beersheva, nagpapalipat-lipat ang mga tao sa mga concrete bunker tuwing may red alert. Kuwento ni Sara Mizrahi, isang nurse sa Soroka Medical Center, dati may 10 minuto kaming makapagtago, ngayon 4 o 5 na lang. Kung may pasyenteng nakahiga, di mo agad maililipat. Ipinamamanas nito ang direktang epekto ng teknolohiyang militar sa buhay araw-araw ng populasyon. Ilang eksperto ang nagmumungkahi ng mas agresibong counter-battery approach. Sa madaling salita, agarang pagtugon sa launch sites. Ngunit ayon sa off-the-record na pahayag ng isang nakatatandang opisyal ng US Central Command, kahit makita mo ang launch plume, wala kang oras para kontrahin bago pa makarating ang projectile. Lalo na kung 6 na minuto lamang ang biyaheng parehong oras na kailangan mo para mag-arm, mag-target at mag-launch ng sarili mong pangsigalot. Sa Washington, nakatutok din ang Pentagon sa teknikal na pagbabago. Isang opisyal ng Missile Defense Agency ang nagbanggit sa congressional hearing, "Our Israeli partners are facing a generational shift in threat. We're looking at layered solutions involving directed energy systems, but those are still years away." Sa Tagalog, inaamin nilang hindi pa handa ang kasalukuyang teknolohiya upang lubusang patigilin ang hypersonic menace. Habang ang lupong tagapayo ni Trump ay patuloy na nagdedebate kung makikisali sila sa opensiba o magbibigay lamang ng karagdagang THAAD at Patriot batteries bilang pananggalang, nananatiling umiikot ang tanong, gaano katagal mananatiling epektibo ang depensa ng Israel laban sa lalong napapabilis at napapatalim na sandata ng Iran? Kapag nagpatuloy ang trend na ito, babala ni Prof. Ronen Bergman, isang kilalang Israeli security analyst, maaari tayong humantong sa punto kung saan kahit iilan lamang na missile ang makatakas ay sapat na para mamuhunan ng takot at magdulot ng malaking pinsala. Gayunpaman, hindi pa tapos ang laro. Nag-uumpugan dito ang 2 salik, ang bilis ng pag-upgrade ng Iran sa kanilang offensive capabilities at ang bilis ng Israel sa paghahanap ng countermeasure. Ang dynamic na yan, kung alin ang pangungunahan ng isa, ang magsasabi kung sino ang magtatakda ng susunod na kabanata sa walang katapusang pag-ikot ng tensyong nuklear sa gitnang silangan. Sa ngayon, ang malinaw lang, lalong umiiksi ang oras ng babala at sa larong iyon, ang bawat segundo na naisalba o nawala ang maaaring magdikta ng buhay at kamatayan.
Sa gitna ng nagbabadyang hagupit ng digmaan, nabuksan ang isang makitib ngunit mahalagang bintana para sa diplomasya. 2 linggo, iyon ang palugit na malinaw na binanggit ni dating Pangulong Donald Trump bago siya magbigay ng pinal na pasya kung sasabak ang Estados Unidos sa direktang pagkilos militar laban sa Iran. Ito ang huling pagkakataon para sa mahinahong solusyon. Diin ni UK Foreign Secretary David Lamby nang bumisita siya sa West Wing. Nasa tabi niya si Secretary Rubio ng US State Department at si White House Envoy Steve Witkamp. Ayon kay Rubio, kung maabot natin ang kasunduan bago sumapit ang deadline, maililigtas natin ang rehiyon sa mas malawak na pagdanak ng dugo. Hindi simpleng retorika ang nakataya rito, nakahain sa mesa ang isang konkretong panukala. Nais ng Washington na tuluyang itigil ng Tehran ang uranium enrichment sa sariling lupa, isang hakbang na inilarawan ni Witkamp bilang pangunahing gurong leksyon mula sa karanasan sa Hilagang Korea. Hindi kami magpapaloko ng 2 beses, aniya sa isang impormal na gaggle sa Roosevelt Room. Kapalit nito, handang iendorso ng Estados Unidos ang pag-aangkat ng Iran ng naprosesong uranium mula sa mga bansang kaalyado nito gaya ng China. Kung talagang pang-enerhiya lang ang habol ng Tehran, dagdag ni Lamby, hindi magiging hadlang ang pag-angkat. Pero kung may lihim silang balak, mahihirapan silang itago iyon. Pinag-uusapan dito ang isang mekanismong lohistikal kung saan magsisilbi ang Beijing bilang fuel broker. Magde-deliver ng low-enriched uranium sa Bandar Abbas Port habang isang tripartite inspection team binubuo ng International Atomic Energy Agency, Chinese Customs at isang joint US-EU Observer Group ang tututok sa bawat selyadong container. Hindi ikinukugli ni Mohsen Barakati, tagapagsalita ng Iranian Atomic Energy Organization, ang pagdududa niya. Hindi kami papayag na nakapiring habang ang kinabukasan ng aming energy sector ay idinidikta ng dayuhan, sigaw niya sa State TV. Ngunit inulit ni Witkamp ang hamon. Kung tunay na pang-enerhiya lang ang adhikain ng Iran, bakit sila nangangamba? Habang nagpupuyos ang diplomatikong talakayan, mabilis namang nalalagas ang panloob na resistensya ng Iran dahil sa ekonomiyang lumulubog. Sa mga lansangan ng Tehran, makailang ulit nang nag-viral ang mga video ng pila ng sasakyan na kulang-kulang 2 kilometro ang haba. Naghihintay ng tig 20 litro lamang na rasyong gasolina. Sa COM, tinatayang 30 oras na pumipila ang ilan bago makapasok sa istasyon. Bansa kami ng langis pero wala kaming gasolina. Banggit ni Parvin Yousefi, isang guro na nakuna ng panayam habang pawisang nakaabang sa ilalim ng araw. Pati bangko ay bumigay na, limitado sa tig 10 milyong riyal bawat araw ang withdrawal at madalas nagbabara ang mga ATM dahil nauubusan ng perang papel. Ipinamamalas ng mga eksenang ito na ang kombinasyon ng internasyonal na parusa at gastusing militar ay pumipiga sa kabangyaman ng Republika. Sabi ni Dr. Yasmin Golzari, ekonomista sa University of St. Andrews, kapag ginawang sandata ang gutom at pila, dumudulas ang moral ascendancy ng Estado. Doon pumapasok ang diplomasya bilang lifesaver. Gayunman, may ibang basang sisiw na taktika ang Jerusalem, ang tinaguriang Operasyon Narnia, isang lihim na operasyon na inilitaw ng bahagya sa mga pahina ng Jerusalem Post at ngayon ay kinukumpirma ng iba't ibang intel source. Sa mismong unang gabi ng pagputok ng bakbakan, kinilala ng Israeli intelligence ang 10 pinakamahuhusay na siyentipikong nuclear ng Iran, mga utak ng centrifuge design at warhead miniaturization. Siyam sa kanila ang napaslang sabay-sabay habang natutulog gamit ang pinagsanib na drone-dropped microcharges at pinong signal jamming upang malansi ang security perimeter. Ang pang-10, isang si Dr. Hamid Rostami, ay na-trace at tinapos ilang oras ang nakalipas habang tumatakas papuntang Tabas. Walang humpay na trabaho ng 3 taon para sa 5 minuto ng sabay-sabay na dago, wika ng isang senior Mossad planner, sa kondisyon ng anonymity. Ang estratehiya ay simple ngunit malupit. Tanggalin ang human capital na hindi kayang palitan ng pulyeto o gera ng propaganda. Pwede kang mag-recruit ng bagong general sa loob ng linggo, paliwanag ng dating Israeli National Security Advisor na si Yaakov Amidror. Pero ang siyentipikong kayang mag-design
ng advanced centrifuge. Isang dekada bago mo maparisan, sa panig ng Iran, tahimik sila sa kabuuang pinsalang human capital. Ngunit nakita ang pag-igting ng seguridad sa madiskarteng mga research center sa Ispahan at Arak. Nahagip pa sa satellite imagery ang pagtatayo ng panibagong reinforced concrete cubicle system na mistulang emergency barracks. Samantala, sa Vienna headquarters ng IAEA, umaalulong ang telepono. Ayon kay Director General Rafael Grossi, nakatanggap kami ng sunod-sunod na request mula sa Tehran para sa emergency security advisories, isang bagay na madalang mangyari. Kapag ang syudad ay nagre-request ng agarang audit, ibig sabihin may butas silang ikinababahala. Sa kabila nito, hindi pa rin pumapayag ang Iran na ihayag ang kumpletong listahan ng research sites, bagay na lalo pang nagpapaalab sa hinala ng Western negotiators. Para kay Brigadier General Miriam Kokavi ng IDF Intelligence Directorate, ang kombinasyon ng ekonomiyang gumuguho at eliting siyentipikong pinugutan mo ng ulo ay lumilikha ng pressure cooker. Ang tanong, sasabog ba ito palabas o papaloob para silang sumuko? Hindi naman nagpatinag si Ayatollah Alizada sa kanyang sermon sa Quds Day. Maaaring itumba nila ang isang siyentipiko, ngunit hindi nila kayang patayin ang agham. Sigaw niya habang inilalapag ang baston sa pulpito. Sa labas ng politika, tahimik na nakamasid ang mga karaniwang Iranian na napipilitang mamuhay sa patakaran ng kupon sa gasolin at budget ng gyera. Kwento ni Amir Mokhtar, isang taxi driver sa Shiraz, kapag tumagal pa ito ng 2 linggo. Kahit diplomasyang ibinigay nila, wala nang makikinig. Gutom ang kausap nila. Sa kabilang panig, saksi ang mga Israeli commuter na mas maikli na ngayon ang oras sa pagitan ng sirena at pagsabog. 4 na minuto lang ang pagitan namin kanina. Bulalas ni Liora Ben David, isang residente ng Ashkelon, matapos magtago sa stairwell ng kanilang apartment. Hindi maikakaila, nagiging makinang pandigma ang ekonomiya, diplomasya at black ops. Ang tanong na unti-unting lumilinaw, sinong unang bibitaw, ang Teheran na hinahabol ng sarili niyang kakulangan o ang Jerusalem na inuubusan ng interceptor at nababawasan ang oras para sumidong? Sa linggong papasok, aasahan ng buong mundo kung paano magtatagpo ang timbangan. Luluhod ba ang Iran sa gitna ng paghihirap sa loob at kawalan ng siyentipikong utak? O lulutang ba ang isang kompromiso kung saan aangkatin nila ang enerhiya mula sa kaibigang Chino at isasarado ang matagal ng pinagtatalunang centrifuge? Sa ngayon, umiikot sa isang hibla ng diplomasya ang pag-asa ng rehiyon, 2 linggo ng negosyasyon, isang patuloy na pagdurugo ng ekonomiya, at isang serye ng lihim na operasyong maaaring ulitin kung ang sagot ng Tehran ay matigas na hindi. At habang pumipito ang mga sirena sa Negev, bumubulong ang mga analis sa Tel Aviv. Kapag tumanggi sila, magugulat ang mundo kung ano ang susunod na hakbang.